isa sa mga dahilan kung bakit failure yung pagtatanim ng pechay. Unang-una, damo. Dahil yung damo, pag naunahan yung pechay mga ka-agri, mga ka-farmers, ang tendency nun, doon nagtatago yung mga insekto mga ka-agri. So dapat ma-minimize nyo yung damo kahit hindi mo ma-eradicate yung damo mga ka-agri, mga ka-farmers. At least ma-minimize, hindi masyadong mas mataas pa yung damo kaysa pechay. Kasi doon yung nagtatago yung mga insekto kaya hindi natin makontrol. Pangalawa, always check sa mga tanim pechay yung mga ka-agri kung severe na ba yung diamond backmoth mga ka-agri. Dahil kapag yung diamond backmoth mga ka-agri na pabayaan natin mga ka-agri, mga ka-farmers, so talagang wala tayong maaani na pechay. Hello, good morning. Good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. So for today's vlog, so medyo natagalan tayo gumawa ng content mga ka-agri dahil medyo busy. Then yung mga content natin mga ka-agri is more on self-study mga ka-agri. So hindi natin na i-content dahil marami tayong pinag-aralan na mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin sa pagtatanim ng pechay mga ka-agri. So ngayon mga ka-agri, mga ka-farmers, is talakayin natin yung ito pala yung yung bagong tanim namin na pechay is ready to harvest na siya. Siguro bukas mag-harvest kami mga ka-agri, mga ka-farmers. And then medyo maliit lang to, pero siguro aabot ng mga, lagyan na lang natin 1,000 kilo kung mahigit pa mga ka-agri, malalaki yung tangkay nila. So ito mga ka-agri, ito yung sitwasyon sa tanim pechay natin. Malalaki na yung iba, masyado nang malalaki. Thanks God dahil napakaganda at mabulalas yung dahon. Pero hindi lang siya pantay-pantay yung panglaki, yung iba malalaki na at yung iba is medyo maliliit pa. So ito, siguro dry na yung lupa or talagang infected siya ng bacteria. So tingnan natin kung mabubuhay pa ba to. Pero so far yung iba is mga ilang araw na lang to. Then meron na kaming mga selection for harvest yun. Yung mga ka-agri, ito harvest na to namin bukas. Mga ganito pwede na to i-harvest. Ganito. So tips ko lang mga ka-agri, mga ka-farmers, sa pagtatanim ng pechay, mas maganda talaga pag mga ka-agri, hindi siya tawag nun, hindi madamo, kasi mas lalaki yung mga tanim pechay natin pag hindi madamo mga ka-agri. Then hindi sayang yung mga tulad nito, mahirap to puksain, yung mga Cyperus rotundos. Ito yung kadalasang damo ng pechay mga ka-agri. So mahirap puksain dahil ito yung nodes. And then marami siyang mga roots. Then ito na rin yung isa natutubo din. Ito pa. So talagang mapalaban tayo dito mga ka-agri. So dahan-dahan lang naming tinatanggalan ng damo para hindi maunahan yung mga tanim pechay natin sa damo mga ka-agri, mga farmers. Ayan, meron pang maliliit, merong mga malalaki. So yun, ayan, kung nakikita nyo mga ka-agri, mga ka-farmers, ito malalaki na siya mga ka-agri. Yan, malalaki na siya mga ka-agri, mga farmers. Pwede na itong i-harvest bukas, siguro mag-harvest kami. Yan. Yung iba medyo butas-butas.
Pero hindi naman masyadong damage yan. Okay na rin yan mga ka-agri, kaysa wala kasing supply na pechay ngayon. So sakto mga ka-agri, medyo maliit lang to na area pero kaya itong mga 1,000 kung suma total mga ka-agri. Meron pang yung siguro mga 4 na harvestan tayo dito makaharvest. Tapos pinapadamuhan ito, ganito rin yung mga ka-agri, parang kalabasa. So yung mga ka-farmers, then always check na lang sa area ninyo mga ka-agri, mga ka-farmers, dahil talagang isa sa mga dahilan kung bakit failure yung pagtatanim ng pechay, unang-una, damo. Dahil yung damo, pag naunahan yung pechay mga ka-agri, mga ka-farmers, ang tendency nun, doon nagtatago yung mga insekto mga ka-agri. So dapat ma-minimize nyo yung damo, kahit hindi mo ma-eradicate yung damo mga ka-agri, mga ka-farmers, at least ma-minimize, hindi masyadong mas mataas pa yung damo kaysa pechay. Kasi doon yun nagtatago yung mga insekto, kaya hindi natin makontrol. Pangalawa, always check sa mga tanim pechay yung mga ka-agri kung severe na ba yung diamond backmoth mga ka-agri. Dahil kapag yung diamond backmoth mga ka-agri napabayaan natin mga ka-agri, mga ka-farmers, so talagang wala tayong maaani na pechay kung mapabayaan natin yung inatake na pala sila ng diamond backmoth mga ka-agri. Napakahirap kontrolin ng diamond backmoth mga ka-agri, kaya dapat laging nakamonitor kayo mga ka-agri. Ito nga ngayon is medyo marami na rin diamond backmoth dito, pero at least naagapan namin mga ka-agri, mga ka-farmers. May mga reject na siguro dito, pero meron ding mga ma-harvest natin mga ka-agri, mga ka-farmers.